FM Sam here with your girl G. And I am DJ Napster, and we are here at MD Bernardino Culinary School with the man behind the institution himself, Chef Mark Bernardino. Hello. Palakpak kayo, guys! Okay, so today Chef Mark is going to demonstrate a very special dish for all of us. So what are you going to teach us today, Chef Mark? Actually, the dish that we're making today is ano siya, parang post-Christmas dish. Trust me, you would want to eat this pagkatapos ng Pasko. Kasi, ano siya hindi siya yung saturated ng kung ano-anong flavors tulad ng sa lechon, kung ano-ano pa, di ba? Pero this is something different. Something different. Uy, ano kaya yung different na yan? Malalaman natin. So, anong lulutuin natin, Chef? It's a pasta dish. Pero let's take it one level higher. We will be doing our own pasta for today. Diba? So, dahil naka-uniform ka at estudyante ka dito, baka gusto mong ikaw ang gumawa. Yes, but before that, fun fact regarding pasta, there are two kinds of pasta, the pasta fresca and the pasta seca. Pasta seca is the dried pasta or the pasta that we can buy at the groceries, and the pasta fresca is the one we're going to demonstrate today, or that is the fresh pasta. Okay, that's very insightful, DJ Napster. Thank you for that information. So, should we start? So, Yes. what are our ingredients for this, Chef? So, for the fresh pasta, we are going to use flour and 1 egg, and olive oil, salt, And water. And So very water. simple 4 or 5 ingredient dish, no? So, Very sige, simple. with the Very honors. straightforward. So I will mix it here. Dito na ako sa... So, i-demonstrate mo ngayon ang iyong cooking skills, Yeah. DJ Napster. So, Sige. So, okay, no? So, as you can see, we have the flour here in a bowl. What you're going to do is make a well in the center. Butasin mo, parang yung sa construction, di ba, yung naghahalo ng semento. Nakakita ka na ba nun? yes, pinapanood ko yun ng bata ko. Nakakain ka na nun. Hindi pa. Ako rin. Okay. Pag meron ng well sa gitna, crack the egg. So DJ G, can you... Wag yung ika-crack yung egg directly dito kasi tignan natin baka hindi fresh yung egg. Yun, basag. Basag ang pula. Okay, so may eggshells ba? Wala? Wala. So clear? Here. Okay, pwede na ilagay dito. Okay. Pwede na natin lagyan ng konting salt. Konting oil. Naglalagay tayo ng oil para pliable or malambot yung ating dough. No? Konti lang. Sige. Para ka naghahalo na semento, dahan-dahan mong i-incorporate ngayon yung egg tsaka yung flour hanggang sa maging dough siya. Pag naghahalo tayo, yung panglalaking halo, para mabilis magawa. Ayan. Sanay ka naman dyan, di ba? Ayan. Sa pagbabate. Kala ko kasi pa-baby tayo dito, Chef. Hindi. Kailangan gusto maghalo. Hindi naman. May ano dapat, since lalaki tayo, dapat may finesse. Kung nakikita nyo, meron din tayong water dito, no? Lalagay lang natin to if needed. Sa tingin ko, medyo kailangan natin lagyan ng konti. Medyo dry. Medyo dry. So, lagyan natin. Yes guys, pag dry yung pasta, dapat pabasain ng konting-konti. How about the temperature of the water, Chef? Is it Room cold or temperature, room okay temp? lang. Okay. Yan. Pag medyo na-form na siya, pwede mo na siyang transfer sa lamesa. Tapos, pwede na natin i-knead by hand. Gusto mo ba ikaw pa rin mag-knead o si ano na si Gina? I-ano ko lang, Chef, i-ply ko lang i-ply. Wow. So DJ G, the dough needs... Okay, the dough need the dough. Yeah. So sa pag-knead ng dough naman, no, hindi na kasi uso yung dati na nakikita nyo na pinabato-bato pa, di ba? Hindi na. Just incorporate it. Kahit anong fold lang gusto mo, okay lang. Wala namang problema doon. So, it's a very straightforward Yep. method siya. So, ma-incorporate lang
talaga siya. Di ba dati, binabato? Binabato, binabalibat nila Pinapalo pa sa talagang. Ngayon kasi, pag nag-aaral ka ng culinary, backed up na ng science. So, may paliwanag na yung lahat ng mga ginagawa. Yung steps na ginagawa. Hindi na yung, basta ibalibag mo, hindi na ganun. Ayun siya. Kamusta ang ating tour? It's very good. Make sure you get all the flour. All the floor. Mahilig kayo magluto. Ako, chef, yes. Kasi yung tatay ko, mahilig kumain. So, I started cooking at the age of 8. Anong niluluto? Ang unang dish na niluto ko for my dad is sopas. 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 So, tinulungan ako ng lola ko nun mag-chop ng vegetables. And then, he just made me figure out the rest. So, Nice. kaya talagang it's kind of a passion for me. Hanggang ngayon, nagluluto ka pa? Yeah, chef. Ano? Kung anong trip kong lutuin. Pero And, lately, I've been venturing out on dumplings. Okay. Do you cook for other people o para sa iyo lang? For my daughter, tapos minsan for my friends. Sila yung taga-tikim, taga-taste test. Ano ang sinasabi mo? Hindi masculine coach yung Oh yeah, taga-shot. hindi masculine para sa akin yung pagluluto. Pero, yun nga, later on naging passion ko na siya. Kasi nalaman ko na mas malaki pala ang sahod ng pastry chef kaysa sa normal na Sa chef. regular chef. Naging pastry chef ako. Nakilala ko dahil sa breads. Nagustuhan ko kasi yung therapeutic para sa akin gumawa ng breads. Then later on, yung passion na yun, naging obsession. Paggising ko, pagkain, naiisip ko. Habang gising ako, pagkain naiisip ko. Pag matutulog na ako, ganun pa rin. Pagkain ganun pa rin. Ako, chef naman, pagkagising ko, naisip ko kumain. Mhm. So, kumain naman sa akin, hindi pagkain. Magtrabaho, hindi mo naisip. Hindi. Kumain. Yun dun. After 30 minutes, Ayan, so kapag rested na siya sa chiller chef, ayan na siya. ito na yung tsura niya. Pag rested na siya, pag pinindot nyo, hindi naman na bumabalik. Look. Diba? Ibig sabihin nun, well-rested na yung dough. Pag na-roll out mo siya, hindi siya nag-shrink, hindi na siya lumalaban. Kasi wala na yung gluten. Okay? Pare Koy, do the honors. So our next step here, chef, is we will Our next step is, roll out the we will dough. roll it out, tapos i-shake na natin sa gusto natin. Pasta shake. So, masyadong malaki to. Masyadong malaki. For the specific dish, chef, what kind of pasta shape are we going to use for the dish? We'll be using fettuccine. Fettuccine. Kailangan natin ng medyo wide na area, surface area ng pasta kasi yung sauce natin is light. Okay. Pag gumagawa kayo ng pasta, bear in mind na yung shape ng pasta will be a vessel for your sauce. No? So pag light yung sauce mo, maganda malapad, o kaya may ridges, o kaya may curls, Para mas kapit. para mas yung kapit. flavors. Yes. Ano nang ginagawa mo ngayon? So, dinadust ko tong So the first step is Pasta dust the roller. roller. Importante na i-dust pati yung roller kasi minsan dumidikit, no? Didikit siya. So umpisahan natin, teka lang. sorry, May blood ka. 7 na. Umpisahan natin sa Sorry, pinakamalaki. Muscle memory. Pinakamalaki. Pinakamalaki muna, pinaka-wide. Yeah. Sige. So, dito 7 siya. Pass it again for good luck. So how many times do we need to pass it on the roller? Actually, hanggang sa makuha natin yung gusto nating Dessert kapal. thickness. So babawasan natin. Ibig sabihin nun, paninipisin pa natin yung dough. That's good. Okay. Panipisin pa natin. Parang sanay na sanay si Chef DJ Master mag-roll ng Isa pa. pasta. One. Okay, isang tip sa paggawa ng fresh pasta. Kung sa tingin nyo okay na, isa pa. Huwag kayong magtiwala sa kapal ng pasta kasi pag naluto ito, Kakapal. kakapal siya.
So while Chef DJ Nasser is doing that, Chef, question lang, what's your favorite dish to cook? Favorite dish ko? It depends on the mood eh. Actually. Pero, syempre, paborito ko yung mga madadali lang gawin. Kasi kung paborito ko at ako yung kakain, dapat ako rin yung diba? So, paborito ko is ano, yung madali, ano? Corned beef. Corned beef. Corned beef from scratch, Chef. From the can. And the best carbonara can be found outside the gates of the Vatican. Interesting yun, ah. Alam ko kung bakit. Alam mo kung ba't ko alam? Dati akong gate. Hindi, alam ko kung bakit. Kasi, alimutan ko na yung joke ko, guys. O sige, na-roll out na natin. Ito na yung desired thickness ng ating dough. Gagawin na natin siyang pasta. Start rolling it out. Sasalihin ko dito. Chef. Coach, may curing process din Yeah, pala. cure muna natin. Coach? Yeah, sorry. Chef. But he's a coach, in a way. Yeah. He coaches... He coaches us Yes. how Chef. to cook. Yes, chef. Kaya nga, that pala hindi ko na pinag... Pag ganyan, pipigilan. Okay, para mas Paano siyang pinipilan siya? Okay. So may tension dapat dun sa food. Ito, chef, tanong ko lang. Paano yung ibang walang mga pasta maker? Pwede bang i-roll nila sa Pwede rolling na lang pin? gamitan ng rolling pin, tapos chili. Slide. Chiliin na lang. So, sabit muna natin. For how long Abot siya mo ba? Siguro mga bigyan natin ng mga 10 minutes. 10 minutes. Para mag-cure. Tapos, habang hinihintay natin yan, pwede na natin gawin yung ating pasta sauce. Pasta sauce. Alright, so while we wait for our pasta to cure, now we will make the sauce, right, Chef? So can you tell us what type of sauce are we making? Yeah, we're doing an olive oil based sauce. Oil based sauce siya, pero as you can see, we have our ham, sweet ham, our sweet sausage, of course your garlic and onion, your kamatis, your siling sigang. Wala ba kayo napapansin? Ito yung mga items na kinakain nyo sa breakfast. Yes, it's very Filipino Very breakfast. Filipino. Plus, with the addition of our anchovies or yung bagong isda, it will definitely pop out. No? Talagang lasang Pinoy siya. Tinanggal lang natin yung kanin. Pinalitan natin ng pasta. So, hindi tayo gagamit ng cheese ngayon kasi ang gagamitin natin is itlog na maalat. Ang texture niya kasi is parang keso, It's diba? similar to cheese. Similar to cheese, tapos maalat din. So, ito gagamitin natin. What Josh is doing now is he's roasting the bell pepper. Isang step na ginagawa namin to para lalong maging mas intense yung lasa ng bell pepper. Hindi siya lasang kaldereta pag kinain. No? So when we roast the bell pepper, Chef, it brings out more flavor. Nagiging mas intense, yeah. Yung natural oils niya lumalabas. And yeah. Tapos yung smoky na flavor na nakukuha natin by roasting, nandun din pumapasok. Ang sarap niya, for sure. So ito yung ano, no? Alam niyo yung sa tortang talong, di ba ginaganito muna yung talong? Before siya itorta Before siya itorta. Pero ito, hindi siya yung huhugasan sa running water. Okay. No? May special tayong gagawin na pagbabalad sa kanya na madali. So usually, Chef, how many minutes do we need to roast? Paano natin malalaman kung good to go na yun? Pag hindi mo na nakikilala yung red bell pepper, pag hindi na siya red, pag Hindi na siya entirely blacked out na siya. Charred na Black. Yes. Pag entirely lang. Ito hindi pa eh. Hindi pa. So, konting roast. Pwede natin pabilisin gusto mo. Perch na. Torch natin. Pero huwag na ba? Wag na. Wag na. Huwag na. Kwento ka naman. Ayan, Kamusta so- yung mo? Kamusta yung culinary journey mo dito? Sa MD Burner. So as many of you guys know, si Chef DJ Nasser is also taking a course here at MD Bernardino. So far, DJ Nasser, how's your journey been? Dito kasi sa school na to, it's more of a home, not a school.
So, whenever I'm free, I go here. Pag stress ako sa bahay, punta ako dito. Para Kami dito naman ako yung, ma-stress. kami naman yung stress mo, ano? Oo. Si Chef naman yung Chef Mark. So, kailan ka nag-start dito, DJ Nax? Bale, ang school kasi na to, nag-offer muna sila ng 2 months program. So, first, nag-try ako ng 2 months. So, nabitin ako sa 2 months. Then, I convinced my parents to enroll me for the 1 year. That's a diploma course. Yeah, diploma course. So, what's the difference between yung 2 months, that's what they call the fast track Yeah, fast track. course, and then the 1 year is the diploma. So, what's the difference aside from the duration? Kumbaga sa 1 year is more in-depth kami dito. Unlike sa fast track is parang fast track, totoo lang, marami akong natutunan sa fast track. Basic fundamentals just to get you into the industry para makapagtrabaho ka. Pero iba talaga yung 1 year, talagang you will not be trained as a line cook, you will be trained as an executive chef. As an executive Tuturuan ka chef. mag-isip. Force kang mag-isip. Force talaga. Yung iba sinasabi, ang pagluluto is parang hindi naman magiging career. Yeah. Pero, syempre, kung walang nagluluto, paano tayo kakain, di ba? And Actually, nag-start akong mag-culinary, hindi pa uso yung culinary. Parang ang tingin sa mga chef na parang kapantay lang ng driver, ng mga gardener, gano'n. Ngayon, iba na, no? Parang mga rockstars na yun. Rockstars talaga. Definitely rockstar kasi you handle our food, diba? Yeah. And food is the highest form of trust, actually. Yes. Diba? Kasi pinapasok mo sa katawan mo yung pagkain. Kung hindi ka nagtitiwala, kunwari, wala kang tiwala sa akin. Hindi ko kakainin yung food. Kung makikita mo, madumi yung kuko ko, tapos Hindi namin kakainin. Hindi, diba? So, obligasyon din ng isang chef na palaging maging malinis. Integrity, pinapractice natin kahit wala nakatingin. We'll do the right thing. So, isa yun siya sa tinuturo din dito sa school. Kailangan talaga siya, when it comes to cooking, very meticulous yung process. Sabi ko nga sa inyo, yung passion ko dati turned into obsession na ngayon. It's much heavier. Passion, nag-fade yan. Meron akong na-encounter dati na na shit, passion ko talaga magluto. Talagang passion ko to. Bata pa lang ako, gusto ko nang gawin. Nung nandito na sa apoy, chef, bumubukas yung course ng mukha ko. Baka pwede lumabas muna ako. At lalaki yun. Lalaki ba talaga? So somehow nag-urge nung sinasabi nila, ick moment ng Yeah. passion. Okay, so pakita mo sa camera yung bell pepper. Ayan. It's So, completely charred. No? So, hindi natin siya ilalagay sa running water para matanggal yung balat. Ang gagawin natin is ikukulong muna natin siya sa bowl. Tapos tatakpan natin. The reason that we do this is yung steam ng bell peppers na itutulak niya palabas Yung skin. yung skin. No? So, pag lamig nito, kita mo mamaya, konting ganun mo lang, ang dali na matanggal. Okay? So, applicable din yan guys sa tortang talong. Talaga? Okay, so while we're waiting for that to cool down, Chef, what is our next step? Next step natin is, let's get you cooking. Okay? Here. Dito ka. Matetest ang aking cooking skills. So, like I've said, kanina, this is an oil-based sauce. So, we'll be doing the olive oil muna. Olive oil first. Sige, pwede mo nang ilagay. Lahat to, Chef. Lahat. Okay. Lahat. Yan. Pag nagluluto kayo sa bahay, ano inuuna nyo? Sibuyas o bawang? Ako, Chef, I go with the Sibuyas. sibuyas first. Kasi mas madaling ma-burn yung garlic. Yes. Alam nyo, isang trick yan, no, lalo na sa mga nagki-cater. Huwag nyo lulutuin yung bawang nyo masyado kasi ang bawang nakakauhaw. Pag nauhaw yung customer, inom ng inom, safe yung nyo. Yung pagkain nyo sa buffet, di ba? Hindi maubos ka agad. Sige, once Okay na. na siya. Okay. Yan. Pwede na natin i-build yung ating sibuyas. Para sa tatlo yan. Hindi chef, nakahiwalay ka. Kailangan ba, Chef, minimix ko siya Yeah, continuously? oo, para even yung pagkakaluto. Okay. Sabi nila, no, sabi ng mga matatanda nun, pag nagluto ka ng bawang at sibuyas at napaamoy mo ng mabango, pwede ka na mag-asawa. Talaga, Chef? Pwede ka naman mag-asawa ni JJ. Pwede naman, may mag-a-apply ko.
Tignan natin pag niluto ng bawang. So, hahantayin lang natin sa chef na maging translucent. Oh yeah, mag-wilt, malantag. Or mag-soften up. Give it like 5 seconds pa, tapos pwede na natin lagyan natin yung garlic. Alright. Nakaka-pressure pala pag chef yung tabi mo. Oo, talaga. Nape-pressure ka ba sa akin, Joshua? And speaking of pressure, chef, syempre coming from an industry na sobrang feeling ko ang taas ng pressure sa kitchen. How do you handle it? Do you get hot-headed kapag? Always. Always. Joke lang. No? Well, nung una siguro, nung bago pa ako, yeah, hindi ko alam kung paano i-handle yung pressure. Pero habang tumatagal, habang tumatanda, alam ko na kung paano i-handle yung pressure. You just adapt to it. Ayan. So we added our garlic. Garlic? Naamoy mo na ba, Joshua? Konti pa, konti pa. Konti ba? So kailangan mag-infuse yung smell ng onion natin in garlic. Taste naman siya. Sa mga nagtatanong, chef, paano kung yung wala silang olive oil? Pwede ba silang gumamit ng ibang oil? No other. Kung gusto niyo mamatay ka, pwede. Hindi, pwede naman. Like, avocado oil. Avocado. Pwede. Pwede naman basta neutral oil. Pero hindi vegetable oil na siya. Okay lang din. Kung gusto nyo Kung yun yung mamatay. nasa. So, meron tayong sweet sausage or yung ating longganisa na Longganisa. pre-boiled para makat natin. Lalagay na rin natin para mag-infuse yung lasa dyan. Pwede na rin natin lagay yung Ating sliced ham. Okay. I can smell the breakfast already. yeah. Dagdagan pa natin yung amoy na yan, yung amoy breakfast na yan by putting in our tomatoes. Tomato. Wala namang order to actually, no? Pero wala lang. Kung ano siguro yung pinakamatagal maluto, yun yung pwede unahin. So, chef, babalatan ko na yung ano. Malamig na yung I-remove ko ating. na yung ano, skin. Ay, kamo sa amin na, pinabalatan mo. Sige. So, ikakat ko yung, ano, yung bell pepper into strips. But before that, tatanggalin ko muna yung mga na-charred na skin. Kasi ang dali lang tanggalin, no? Kasi Very easy na siya. So, technique ko dito is ginagamit ko yung back ng knife. is mali. Eh, joke lang. Mali ba? So chef, dito we will wait for the longganisa to caramelize. Hindi naman actually, kasi pre-boiled siya. So medyo luto na rin. Ang hinihintay lang natin dito is mag-infuse yung lasa ng mga yan sa oil. Okay. Kasi yun yung mag-carry ng flavor sa ating pasta. Okay lang ako dito. Okay lang ako dito, DJG. From time to time, i-shake mo yun. Shake. Toss mo. Para lang, Alam mo naman. para lang malaman natin na walang dumidikit Okay. sa ilalim. Okay, so yun yung technique. That's why you may mga natipick up akong skills. Oo nga, kung gusto nilang matuto pa, Yes, kung gusto niyo pang ma-enhance ang inyong culinary skills. pahapiyaw pa lang yan. Sabi ko sa'yo, tagal na, di ba? Lagay na natin to. So, red bell peppers in.
course, pag may red, mayroon ding green. Okay. Chef, what's the difference in terms of flavor profile ng red and Yeah, yung red kasi, kumbaga sa mangga, isipin yung mangga, hinog tsaka hilaw. Ganun yung pagkakaiba nila. So yung red, it has more sweetness in it? Or In a way, yeah. Pero yung green kasi, talagang ramdam na ramdam mo yung yung kick ng bell pepper niya? mas, ano ko sasabihin ko. Alam niyo yung manggang manibalang, yung nag-aagaw yung tamis tsaka yung asin. Ganun yung green. Okay. Yung red naman is, yeah, much sweeter. Sweeter. And talking about peppers, meron din tayong siling sigang para may konting kick yung ating dish. Sige, buksan natin ulit. Pag matapang kayo, pwede nyo kayong gumamit ng labuyo. Pag matapang kayo, puntaan yung dalaw. Sige. Okay, habang sinosotay natin yan, let's get our fresh pasta at iluto na natin, no? So this won't take long. Hindi tulad ng mga nasa pakete na nakalagay, di ba, 7-8 minutes. Ito saglit lang. So slide na natin ba? Make sure na hiwa-hiwalay. Joshua, dito, pakihawak. Pag ida-drop nyo na sa tubig yung fresh pasta, make sure na hindi boiling. Kasi yung violent reaction ng tubig, baka madulog niya yung pasta. So, medium heat is more than enough. So yun din yung difference ng cooking method ng fresh and yung pre-pack na siya. Kasi sa pre-pack, they ask us to boil the water first. So ito mas gentle yung way. Halo-halo-halo para hindi siya yung dikit-dikit. Pakita mo nga sa camera, magtaas ka. Taas mo. Ayan, malambot na. So, malambot na siya. Hintayin na lang natin maluto talaga siya all the way through. Tapos pwede na natin ilagay dito. So how is our sauce looking? Looking good. Smelling good. Actually, sana naaamoy ng mga... Yes, it really smells like the Filipino breakfast. Masarap gumising sa ganitong Oo. Sarap yun pagka, syempre Christmas. Daming Christmas party din eh. Yes. Pag may hangover ka, sarap kainin yan. So, ito ko siya ginagamit. It's a recovery food. Recovery siya. Kaso hinihintay ko tanongin niyo ako kung saan ako kung nagre-recover. Wala ko naman ako saan ka nagre-recover. Saan ka mag-recover siya? Oo, kasama ko ito Teacher's Day. After work. Yeah, going good. So, nandun yung garlic smell. Ilang minutes na to? Wala pang dalawa, no? Wala pa siya. Sakto na natin dalawa. So Chef, how did you come up with this pasta dish? Well, binuksan ko yung ref namin one night, and yun yung mga nakita ko. Na available ingredients Available. and then you just toast everything in. Ayan. So, ito na, pwede na. So, bilis lang, no? Malambot. Pagdating dyan, Joshua, ito-toss mo yung pan. No? Iwasan natin na haluin kasi baka maputol yung pasta. Then demanda tayo ng mga Italian.
Galing ah. Wow. So, pepper. Sige, palagay ako ng pepper. Hindi yung pepper. Lahat na to siya. Pinch lang. There you go. Tapos, kita mo hindi tayo naglagay ng salt nun. Kasi ang pinaka-salt natin is yung bagoong anchovies. Yan. Medyo hintayin natin siya maluto. Breakfast. Okay, talagang Pinoy na Pinoy breakfast. Chef, yung smell niya. Tapos tignan mo yung kulay. Very, very, Colorful. very holiday. Red and green. Holiday. Very festive. Chef. Tingin ko pwede na to. Para hindi mo overcook yung noodles natin. Pwede na tayo mag-plate. Mamaya pag kinain nyo to, take note of the texture ng fresh pasta. No? So hindi siya tulad nung store-bought pasta. Iba to. So medyo mas may mas may pitik ng special. Let's put it in the center. There. Lagyan natin yung Toppings. Yeah. At saka complete meal siya, Chef. It has protein, it has carbs, it has good fats. Bagay na bagay. So it's a very well balanced. Nag-workout ka. Yes, it's a very well balanced meal. saan ka nag-workout? Sa Victory Gym. Victory. Okay. Nag-gym ako, mali lang yung napasukan ko. Mali pa siya. Fatness first. Okay, so sabi ko nga kanina, hindi tayo gagamit ng keso kasi ang pinaka-keso natin is yung salted egg. So sige, sprinklean mo na sa ibabaw. Gaano karami ba siya? As much as you As want. much as I Yep. The more, love salted egg. the more, the merrier. O, DJG, tirahin mo na. Thank you so much. Everything in one Yes. bite. The sausage, Let's the get the veggies. perfect bite, Yep. Chef. How is it? Kasi it's excellent, Chef. There you go. Complex yung flavor. It's complex but at the same time very straightforward. And very familiar. Light lang siya. It's not too heavy on the mouth. It's very Filipino. It's a pasta dish, but it's very Filipino. It's not the usual. Pansit. Yeah, it's not pancit. It's not pansit. I would say this is an authentic Filipino There you go. dish. Alright. So once again, andito kami sa MD Bernardino Culinary Culinary School. School. And Chef Mark, thank you. Thank you you for very having much. us, Chef Mark. Thank you rin. And invite niyo mga gusto mag-enroll, Chef. Yes, Chef. I-invite ko yung mga gusto mag-invite. So guys, if you want to elevate your culinary skills, you can enroll to their fast track course, which is 2 months, and the diploma course for 1 year. And highly recommended. Chef Mark is a very well experienced chef. He knows what he's doing. He's passionate. He's obsessed Yeah. with the industry. So if you want to learn, if you want to elevate your cooking skills, this is the place to go. So thank you again, Chef Mark. Thank you, Chef.